Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng asawa ni Ate Maggie na si Tito Turo. Taong 1958, Hagonoy, Bulacan. Simple lang ang kanilang buhay noon. Bawat isa, araw-araw naghahanap buhay para merong maipakain sa pamilya. Habang nagsasaka sa bukid itong si Turo, nagbebenta naman ng mga maruya at mga minatamis itong si Ate Maggie. Di niya ito nilalako, bagkus ay inilalagay niya lamang ito sa kanilang mumunting tindahan na nasa labas lang ng bahay nila. Kadalasan 1:00 hanggang 4:00 siya noon nagbebenta dahil yon ang mga oras ng paglabas ng mga estudyante. At kahit wala noong kasama si Ate Maggie, hindi naman yun gaanong ipinag-aalala ni Turo. Minsan kasi, dumadalaw naman doon ang kanyang mga kapatid para tumingin-tingin dito. Kung hindi nyo rin kasi na itatanong, malapit lang sa kanyang pamilya ang lugar na kinatitirikan ng bahay nila. Alam kasi ng tatay niya na seloso siya, kaya para makapagtrabaho siya ng maayos at tama, inilagay nito ang kanyang bahay sa lugar kung saan siya mapapanatag. Awa naman ng Diyos, nangyari ang iniisip ng kanyang ama. At dahil dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na iwan ang kanyang asawa. Nga pala Pinuno, sa taong ito magtatatlong taon na silang nagsasama. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin niya, hindi sila makabuo-buo ng anak. Noong bata pa kasi siya, nahulog siya sa nyog, kaya marahil ay naapektuhan nito ang kakayahan niyang makapaglikha ng bata. Minsan nga, sumasagi na rin sa isip niya na baka ipagpalit siya ng kanyang asawa, pero kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa bagay na yon, nililinaw nito sa kanya na kahit na anong mangyari, hinding-hindi siya nito iiwanan. Bagay na naging daan para naman makaramdam siya ng kapanatagan. Mabait na tao itong si Turo, Pinuno. Ubo din ng sipag at higit sa lahat, malaki ang pangarap sa buhay. Responsable rin siyang asawa, kaya naman naaalagaan niya ng maayos ang kinakasama niya. Ngunit hindi sa lahat ng oras maayos ang kanilang pagsasama. Ika nga niya, walang perpektong relasyon, kaya kahit anong iwas ninyo, darating at darating din ang puntong mag-aaway kayo. Nasa sa inyo na lang yan kung papaano nyo ito dadalhin. Ang mahalaga sa lahat, kahit anong unos ang dumaan, hindi nyo pinipiling kalimutan ang bawat isa. Pagsapit ng taong ito, mas lalong gumanda ang trabaho at pagsasama nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin sila nakakabuo. Kung ano-ano na rin ang ginawa nila, hanggang sa magdesisyon na silang magpatingin sa albularyo. Di naman sila umaasang makakatulong talaga ito. Ang sa kanila lang ay magbakasakali. Dagdag pa ni Turo na, nung pumunta sila sa bahay ng manggagamot, agad sila nitong inabisuhan na meron pa namang tsansa na magkaanak ito. Ang kailangan nilang gawin, painumin ito ng mga sangkap na kanyang ibibigay. Nabanggit din ito na, kapag nasunod nila ito sa loob ng 1 buwan na walang palya, hindi malabong magmilagro ang sinapupunan ng asawa niya. Nang marinig naman ni Turo ang tungkol dito, lahat ng habili ng matanda sinunod niya. Ginawa niya halos lahat, ang kaso lang makalipas lang ang 1 buwan, wala pa rin nangyari. At ang mas nakakaalarma pa, tila bang nangayayat ang kanyang asawa dahil sa mga gamot na ibinigay ng matanda. Magmula noon, imbis na magpakonsulta pa, nagdesisyon silang itigil na lamang ang kanilang ginagawa. Ramdam kasi nila noong wala itong patutunguhan, kaya naman hindi malabong nagsasayang lang sila ng oras. Dahil sa ganoong agam-agam, itinoon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho. Nangangarap man na sana'y meron siyang anak na uuwian, minarapat niyang maging matatag para sa kanyang asawa. Alam kasi noon ni Turo na hindi lang siyang nahihirapan, kaya naman sa halip na dumagdag pa sa problema,
minabuti na lamang niya na ito ay iwasan sa pamamagitan ng pagharap sa realidad. Ngunit habang tumatagal, ramdam niya na mas tumitindi din ang pagmamalabis ng kanyang asawa na makabuo ng sariling anak. Dahil dito, nagdesisyon siyang kausapin ito hanggang sa dito na nga niya makumpirma ang kanyang hinala. Mariin din itong inilahad na hindi ito titigil kakahanap ng paraan para magkaanak sila. Nang mapagtanto naman niya ang matindi nitong kagustuhan na makabuo ng masayang pamilya, hindi niya ito tinutulan. Ibinigay niya ang buo niyang suporta hanggang sa muli na naman silang humanap ng mga taong makakatulong sa kanila. Ang kanilang ipon noon, literal na ibinayad lang nila sa mga taong may kakayahang tumulong sa kanilang problema. Ngunit dahil sa seryosong bagay ang kinakaharap nila, hindi ito naging madali. Gayunpaman sa kabila nito, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa hanggang sa sumapit ang buwan ng Disyembre. At ilang araw bago magbagong taon, may nakilala silang lalaki na nagbigay sa kanila ng kakarampot na pag-asa. Ang lalaking yon ay isang lehitimong albularyo, subalit hindi ito ang tutulong sa kanila. Ayon dito, na kung hangad nilang magkaroon ng anak, meron itong taong kilala na makakatulong sa kanila. Ngunit ang taong yon ay alipin ng itim na mahika, kaya kapag kausap nila ito, siguraduhin nilang mag-iingat sila sa mga bagay na kanilang sasabihin. Babala pa nito na, "Nasa sa inyo kung gusto nyong makipagsapalaran. Hindi ko ito sinabi para isipin ninyo na ligtas ang pupuntahan ninyo. Tandaan ninyo, kampo ng dilim ang taong yon. At sino man ang nakikipagkasundo sa kanya, nangangailangan ng malaking kapalit. Pag-isipan nyo ito ng mabuti, sapagkat tanging pakikipagkasundo lamang sa demonyo ang nag-iisang paraan kung talagang hangad nyong magkaanak." Dagdag pa nito na, hindi niya kagustuhan na ilahad yun sa kanila, ngunit dahil sa kanilang mga kwento, kung kaya't hindi nito maiwasang maawa. Ramdam din nito ang matindi nilang pag-aasam, kaya naman sinagot na nito ang mga katanungang matagal na panahon na nilang hinahanapan ng sagot. Matapos naman yung marinig nila Turo, kahit nakaramdam ng takot buhat sa mga sinabi nito, hindi sila nagpasindak. At sa halip na ituring itong banta para sa kanilang kaligtasan, pinanghawakan nila ang kakarampot na pag-asa kung sakali mang sumugal sila. Ilang araw pa ang lumipas, dito na nila sinimulang hanapin ang taong binabanggit nito. Ayon sa albularyo, hindi nalalayo sa kanilang lugar ang tahanan ng matandang pinapahanap niya. Ang problema nga lang, nakatira ito sa paanan ng bundok, kaya hindi ito madaling mahagilap. Nabanggit din ito na walang eksaktong lugar ang tirahan ng matanda, kaya naman posibleng abutin ng hindi lang buwan ang kanilang paghahanap. Nang marinig naman ni Turo ang tungkol dito, agad naman siyang nagtrabaho. Lahat ng kanyang kakilala tinanong niya ukol sa matandang tinatawag ng albularyo sa pangalang Atanasio. Subalit sa kasamaang palad, walang nakakakilala dito hanggang sa sumapit ang bagong taon. Sa paglipas ng mga buwan, ang pag-asang hawak noon ng mag-asawa, unti-unti na ring nawala. Naisip nila na malabong mahanap ang matanda, gayong wala silang mapagtatanungan ukol kung saan ito nakatira. Bagay na naging daan upang mapagtanto nila na masyado na itong imposible para mahagilap pa. Sinubukan na rin nilang balikan ng manggagamot na kanilang nakausap, ngunit kagaya ng una nitong sinabi, nanatili pa rin itong walang alam ukol sa kinaroroonan ng taong nagsisilbi nilang pag-asa. Hindi naglaon, tumungtong na lamang ang bisperas ng pista sa lugar nila, bigo pa rin silang mag-asawa. At dahil sa ganoong sitwasyon, nagdesisyon na lamang silang tanggapin ang tadhana ng kanilang mga buhay. Pagsapit naman ng bisperas, punong-puno na ng tao ang baryo.
Alam nila Turo na malaki-laki ang kanilang kikitain noon, kaya naman nagluto sila ng maraming minatamis na pwede nilang maibenta. Habang abala sa pagluluto noon ng kanyang asawa, naging abala naman siya sa paglalako sa plaza at sa iba pang bahagi ng baryo nila. Masaya na rin niyang kinausap ang mga kakilala niya ukol sa kasalukuyang kaganapan sa kanilang lugar. Subalit kagaya ng inaasahan, nanatili pa rin walang pinagbago ang selebrasyon para rito. Malimit kasi, magkakatipon lang sa liwasan tapos mag-iinuman at makikinig sa mga istorya ng mga inimbitahang personalidad. Pagkatapos may mangyayaring sayawan at kalaunan uuwi na ang lahat para magpahinga. Ayon sa kanya, sa loob ng ilang pista na gano'n ang nangyayari, hindi niya maipagkakaila na nanawa na lang siya. Mas pipiliin na lang din niyang magbenta kaysa makipag-inuman sa kanyang mga kakilala. Kapag kasi nagbebenta siya, malaki-laki ang kanilang kikitain, pero kapag makikipag-inuman lang siya, bukod sa masakit ang ulo niya kinabukasan, mamomroblema pa siya sa kanilang pagkain. Ito ang palaging iniisip noon ni Turo nung magkaasawa siya. Kaya naman lahat na yata ng trabaho ginagawa niya, makaahon lang sa hirap at makapag-ipon ng pera. Ang kaso lang dahil sa dami ng pinagkakagastusan, hindi pa rin ito sapat. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nakarating siya ng plaza. Pagsilay niya sa paligid, medyo nagtaka siya kasi wala gaanong katao-tao. Halos bilang lang ng mga daliri niya ang naroon, kaya naman sa halip na magbenta ng paninda, pinili niyang umalis na. Ngunit di pa man siya nakakalayo, merong isang matandang tumawag sa kanya. Noy, ano yung mga dala mo? Patingin nga. Tamang-tama't nagugutom na ako. Wika nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, agad naman siya roong napatingin habang nakatingin sa suot nito. Base sa kasuotan ng matandang yan, alam niya na dayo lang ito sa lugar nila, kung kaya't hindi na rin siya nag-alangan na ito ay lapitan. Pagharap nilang dalawa, agad niyang ipinakita ang mga dala niyang paninda habang masayang nagwiwika rito ng, "Bili na ho kayo, Manong. Masarap to't mainit-init pa." Pagkasalita niya, ipinakita niya ang mga dala niyang minatamis. Siyempre, agad naman yung ikinatuwa ng matanda, kaya naman dali-dali itong dumukot ng pera para ibigay sa kanya. Ang kaso lang, nung akmang kukunin na niya ito, narinig niya ang katabi niya na tinatawag ang pangalan nito. "Oy, Atanasio, sabayan mo nga ako niyang bibilihin mo. Mamaya na lang ang bayad pagka-uwi nating dalawa." Nang marinig niya ang sinabi nito, bahagya siyang napatahimik. Alam niya na hindi siya nagkamali sa kanyang mga narinig, kaya naman dito na siya naglakas ng loob na tanungin ito sa ikalawang pagkakataon. Naisip niya kung ito at yung taong matagal na nilang hinahanap ay iisa. Matutupad na rin ang pangarap nilang mag-asawa. Dahil dito, walang pagdadalawang isip siyang nagtanong. Inabisuhan din niya ito na kapag sinagot nito ang lahat ng tanong niya, hindi niya na yon sisingilin sa kanyang mga paninda. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, ora mismo sumang-ayon ito habang nakangisi. Dahil dito, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalalaman ukol sa taong kaparehas nito ng pangalan. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang tumahimik habang maiging naghihintay sa kung ano ang sasabihin nito. Akala nga niya nung una, hindi yun ang taong hinahanap niya, pero nang magsimula ng makisawsawang kasama nito, nagkaroon siya ng kutob na maaaring ito na nga ang taong matagal na nilang hinahanap. Pagbaling naman ng tingin sa kanya ng matanda, bigla itong napabuntong hininga kasabay ng mahinahon itong pagsagot sa kanya. "Ako nga si Atanasio. At tama ka, ako rin ang taong hinahanap mo.
Pero yang gusto mong mangyari, hindi yan magiging madali. Para makapaglikha ng buhay, kailangan natin ng bagay na katumbas nito. At ano sa tingin mo ang katumbas ng buhay? Seryosong tanong nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, agad naman niya itong pinag-isipan sa paniniwalang malalaman niya ang tunay na sagot nito. Ngunit sa loob ng 10 minuto, wala siyang maisip na bagay na katumbas ng buhay. Kung hindi kasi siya nagkakamali, ang buhay ang pinakarurok ng lahat. Wala itong katumbas, kaya masyadong imposible ang katanungang pilit nitong ibinabato sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin ng matanda na wala siyang abilidad na sumagot, muli nitong ipinaalala sa kanya na isa yon sa magiging susi niya para pagbigyan ng kanyang kahilingan. Mariin din itong inilahad na hindi ito basta-bastang mapapapayag sa mga bagay-bagay, maliban na lang kung mapapatunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat para tumanggap ng milagro. Nang marinig naman ni Turo ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumagot dito ng kamatayan. Kung ang rurok ng lahat ay buhay, ang katumbas nito ay kamatayan. Tama ba? Dahil sa sinabi nito, biglang sumeryoso ang matanda. At sa sobrang pagkagulat nito, hindi na nito na ituloy pa ang mga sasabihin nito sa kanya. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang kasagutan, dito na nagbahagi ang matanda ng iilang detalye ukol sa kanyang pinagtitirahan. Dagdag pa nito na bisitahin nila yun bukas para hindi naman ito makalimot. Nang marinig naman ni Turo ang sinabi nito, taos-puso naman siyang nagpasalamat dito. Ngunit imbis na tanggapin ito ng matanda, tumawa lang naman yun habang nagwiwika ng Huwag mo kong pasalamatan. Wala kang ideya sa gulong pinapasok mo. O siya, mauna na ako para magkaroon ka pa ng oras na makapag-isip. Matapos nitong magsalita, agad naman yung umalis. Si Turo naman noon, naglakad na rin papauwi para makapagpahinga. At kahit marami pa sila noong binibenta, di na siya nag-alinlangan na utusan ng asawa niya para isarado ang tindahan nila. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, di na rin ito tumutol matapos nitong malaman ang mga bagay na nangyari sa kanya. Pagsapit naman ng sumunod na araw, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa bundok na itinuro nito. Maglilimang milya ang layo nito mula sa lugar nila, kaya naman inagahan niya ang pag-usad para makarating sila roon bago magtanghali. Nagawa naman nila ito, ang kaso natagalan pa sila sa paghahanap ng bahay ng matanda. Mabuti na lang talaga nakita nila ito, gawa ng kung hindi, paniguradong nasayang lang ang pagod at oras na inilaan nila rito. Ayon kay Turo, na kaya hindi nila ito kaagad nakita, ay dahil sa napapalibutan ito ng malalaking puno. Kung hindi pa nga noon lumabas ang matanda, tsak na mapipilitan na silang umuwi. Pagdating naman nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang lumang bahay katabi ng 3 pang tahanang pagmamay-ari ng mga taong hindi iba rito. Ayon dito, matagal na silang naninirahan sa lugar, kaya medyo lumawak na ang pamilya nila. Dagdag pa nito na, bibihira lang sila kung magkaroon ng bisita sa kadahilan ng kokonting tao lamang ang nakakaalam sa kinaroroonan nila. Matapos naman itong magsalita, agad sila nitong pinatuloy sa loob ng bahay. Pag-upo naman nila sa sala, dito na nagsimulang magsalita ang matanda ukol sa mga bagay na kinakailangan muna nilang malaman bago isagawa ang mga ritual. Pagtatapat nito sa kanila, na madali lang lagyan ng buhay ang sinapupunan ng kanyang asawa, pero ang alay na kinakailangan para rito ay hindi basta-basta. At base sa karanasan nito, kailangan nitong kumuha ng piraso ng mga kaluluwa nila
upang gamitin sa paglikha ng panibagong buhay. Madali lang naman kung iisipin, di ba? Ngunit napakahirap ng mga preparasyon para rito. Aabutin din nyo ng halos 1 linggo bago nila ito tuluyang matupad. Dagdag pa ng matanda na, kung talagang handa sila, wala naman tong problema. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inilahad niya na pumunta silang handa, kaya wala sa kanilang mga isip ang umurong pa. Pagkarinig naman ito sa kanyang salaysay, bigla naman yung napangisi, kasabay ng pag-uwi ka nito ng, Yan ang gusto ko sa mga pasyente ko. Matatapang at hindi marunong magdalawang isip. O bueno, pahigain mo na rito ang asawa mo. Duman pa ang ilang oras. Naging abala ang matanda sa paghilot at paghigop dito ng dasal. Nagtagal ito ng halos 7 oras at pagkatapos siya naman ang isinunod nito. Bagaman wala silang nararamdaman, inilahad nito sa kanila na ang mga hilot na kanyang ginagawa ay para sa pagpapalambot at pagtukoy sa parte ng katawan nila kung saan nanananahan ang kanilang mga kaluluwa. Mariin din itong inilahad na aabuti ng 2 gabi ang pagkuha sa mga peraso nito bago sila makausad sa susunod na hakbang. Sa paglipas pa ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang sumunod sa lahat ng sinasabi ni Atanasio. Kahit wala silang ideya kung para saan ang mga ito, nanatili silang nagtitiwala sa matanda. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbibigay nito ng buhay sa kanilang anak. Ayon sa kanya, komplikado ang bawat hakbang na ginagawa nito dahil gumagamit yon ng mga hindi kilalang sangkap. Makailang ulit din itong pinainom ng mabahong likido ang kanyang asawa bago nito tuluyang kumpirmahin na meron ng laman ang sinapupunan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng mga ritual, aminado silang dalawa na hindi maganda ang kanilang mga pinagdaanan. Akala nila makakauwi na sila pero inilahad sa kanila nito na hindi pa ito pwede. Ayon dito, kailangan munang pag-aralan ang magiging epekto nito sa kanyang asawa bago sila nito tuluyang pauwiin. Inilahad din ito sa kanya. 3 buwan lang ang kinakailangan nilang hintayin para ipanganak nito ang kanilang supling. Nang marinig naman yun ni Turo, medyo nagtaka siya kasi hindi ganon kabilis ang panganganak ng isang tao. Ngunit nang marinig ito ng matanda, inamin nito ang katotohanan sa likod nito. Tama ka ng hinala. Hindi nga yan normal para sa ordinaryong bata. Ngunit iyo sanang isaalang-alang na hindi ordinaryong bagay ang inyong mga pinagdaanan. At ngayon pala, asaan mo ng kambal ang anak mo? Isang ordinaryo at isang demonyo. Kapag nanganak ito, patayin niyo ang demonyo. Huwag niyo itong pakitaan ng anumang awa, sapagkat kapag nakatakas ito, babalik ito para paslangin kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagkarinig naman ni Turo sa sinabi ng matanda, medyo pinanghinaan siya kasi hindi niya maisip kung ano mararamdaman niya sa oras na papatayin na niya ang sarili niyang anak. Gayunpaman, dahil sa ito ang mas nakakaalam, pinili niya na magtiwala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito pa lamang sila nito pinauwi. Wala na rin kasi itong nakitang kakaiba sa asawa niya, kaya naman kahit papaano naging panatag na rin ito. Duman pa ang mga araw, hindi na siya gaanong nagtatrabaho sa bukid. Yung paglaki kasi ng tiyan ni Ate Maggie, napakabilis. Nagawa na rin nila noong magpabalik-balik sa albularyong nagbigay sa kanila ng detalye ukol sa matanda upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang kanyang asawa. 1 buwan pa ang lumipas. Halos lumobo na ito dahil sa 2 batang nanananahan sa loob ng sinapupunan. Madalas na rin noong magkasakit ang kanyang asawa, kaya naman palagi na noong nakaantabay ang kumadronang kinuha nila.
Madalas na rin kung manatili sa kanilang bahay ang albularyo, nang sa gayoy makapagbigay ito ng tulong kung sakali mang kinakailangan nila ito. Akala niya magiging maayos ang lahat, pero nagkamali siya. Dahil sa pagsapit ng araw ng panganganak, ramdam niya ang matinding paghihirap ng kanyang asawa. Halos mamatay-matay na ito sa kakasigaw, gawa ng yung dalawang bata nagkakasabay sa pagdaan sa kanyang puwerta. Ayon sa kumadrona, hindi yun pwede, kaya naman napilitan itong puwersahing hugutin ang dalawang bata sa loob ng sinapupunan nito. At sa halos kalahating oras na pagpapaanak dito, matagumpay nitong nailabas ng buhay ang dalawa. Ang kaso lang pagsilay nila sa dalawang bata, agad nilang napansin ang pinagkaiba. Yung isa kulay itim na may pangil at sungay, habang yung isa naman ordinaryo. Nung masipat nga ito ng kumadrona, hindi nito maiwasang matakot, subalit alang-alang sa trabaho nito, naglakas loob itong kunin at linisan ang dalawang sanggol. Ang kaso lang, sa kasagsagan ng pag-aalaga nito sa anak ng demonyo, bigla itong nagpumiglas kasabay ng mabilis nitong pagpasok sa bibig ng kumadrona. Nang masipat naman yun ni Turo, halos gulat na gulat naman siya sa mga nakita niya. Hindi siya kagad noon nakapagsalita, kaya pagpasok ng albularyo sa kwarto, huli na ang lahat. Namumula at nanginginig na ang katawan nito, tapos parang wala na sa kanyang sarili. At ang mas nakakaalarma pa, nagkukulay puti na ang mga mata nito. Di na rin nila yun makausap, hanggang sa dito na nila dahan-dahang napapansin ang tila bang paglobo ng tiyan nito. Sa puntong yun, kinutuban na sila ng masama, kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Habang ginagawa naman yun ni Turo, pinilit naman ng albularyong isalba ang buhay ng kumadrona. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, kitang-kita nila ang unti-unting pagbukol ng dibdib nito hanggang sa magkaroon na yon ng mahabang sugat. Ano man ang nagpupumilit lumabas mula sa loob ng sistema nito, nasisiguro nilang hindi ito pangkaraniwan. Ilang segundo pa ang lumipas, umunat na ng katawan ng kumadrona kasabay ng pag-ungol nito na habang tumatagal, humihina ng humihina. Maya-maya pa, di pa man nakakapukaw si Turo ng mga kababaryo niya, may pumutok na malakas na hangin na nagmumula sa loob ng bahay. Ito ang naging dahilan kung bakit kahit anong gawin niya noong mga sandaling yon, walang nakakarinig sa kanyang mga pagtawag. Di nagtagal, nang mapagtanto niyang walang nakikinig sa kanya, napilitan na siyang bumalik sa loob ng bahay nila kung saan dito niya nadatnan ang unti-unting pag-ahon ng isang nakakapangilabot na nilalang mula sa katawan ng babaeng nagpaanak sa kanyang asawa. Pagbaling niya ng tingin sa albularyo, napansin niya na parang maging ito man, natigal po sa nilalang na nakita nito. Dahil sa pangyayaring yon, di na siya nagdalawang isip pa na lumapit para ilayo roon ang asawa niya. Ngunit di pa man siya nakakalabas ng silid, dito niya na nasilayan ang pag-ahon ng isang batang katulad nung sanggol na kakambal ng kanyang anak. Pagsilay nito sa kanya, agad naman itong ibinaling ang tingin sa albularyong nakaupo sa harapan nito. At kagaya ng una nitong ginawa, sapilitan nitong pumasok sa bunganga hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Matapos ang pangyayari, ito na ang naging daan nila para makalayo sa lugar na yon. Halos isang buong gabi silang nagtago para lamang masigurong ligtas sila mula sa nilalang. Pagsapit ng sumunod na araw, natagpuan sila ng kanyang mga kababaryo sa loob ng nakatambak na uhay ng palay. Gulat na gulat man ang mga ito sa kanilang mga nadatnan. Di na ito nag-abala pa na magtanong dahil sa alam nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ng mag-asawa. Sa tulong ng mga albularyo sa lugar nila, naagapan nito ang panganib na dulot ng panganganak nito. Kahit papaano unti-unti na rin siyang napanatag, ngunit hindi niya maipagsawalang bahala ang takot
ukol sa nilalang na kanyang nakita. At dahil sa takot na yon, napilitan siyang ilihim ito sa kahit na sino. Wala rin siyang ipinaliwanag ukol sa biglaang panganganak ng kanyang asawa hanggang sa paunti-unti na itong nakalimutan ng mga tao. Makalipas ang 5 buwan, yung takot na minsang nanaig sa kanyang katauhan, dahan-dahan ang naghihilom. Kahit hindi naging madali ang proseso nito, labis siyang nagpapasalamat dahil kahit papaano nagawa niya itong mapagtagumpayan. Akala niya tapos na ang lahat, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula pa lang ang mga kaganapan. Isang gabi, habang nagpapatulog sila ng anak nila, may narinig siyang katok sa bahay nila. Nagpakilala ito bilang kababaryo niya na palaging bumibili ng minatamis sa kanila. Ayon dito, meron itong kailangan sa kanya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ito ay papasukin. Subalit nang makaharap na niya ito, napansin niya na parang napakaputla ng katawan nito. Di rin niya yun matitigan, at ang mas nakakabahala pa sa lahat ay ang pag-ikot ng paningin nito habang nagwiwika. Alam ni Turo na may nangyayari ritong hindi kaaya-aya, kaya naman nagdesisyon siya na kumprontahin ito. Ngunit bago pa man ito makasagot, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang may umaagos na dugo mula sa dibdib nito. At sa isang kisap mata, may lumabas na isang nilalang sa loob nito. Hawak-hawak ang puso ng kababaryo niya. Pagtayo nito sa kanyang harapan, agad namang nanumbalik ang kanyang nakaraan. Alam ni Turo kung sino ang nilalang na yon, kaya naman hindi na siya umimik ni magtangkang lumaban. Nang mapansin naman ito ng binatilyo, napangisi lang naman ito habang kumakagat sa tumitibok na pusong hawak-hawak nito. Kumusta, Ama? Patagal-tagal din ang huli nating pagkikita. Hindi ako naparito para magbigay ng panganib sa inyong mag-asawa. Naparito ako para ibigay ang aking pasasalamat. Salamat dahil hindi niyo ako pinaslang noong meron kayong pagkakataon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napahagulgol na lamang siya sa iyak habang dahan-dahang napapasubasob sa sahig. Pagsilay naman doon ng demonyo, di na siya nito kinausap pa. Sa halip dahan-dahan na rin yung naglakad papalabas ng bahay nila. At pagkatapos ng pangyayaring yan, kailan may hindi na ito nagpakita. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, alam niyang nasa paligid lang ito, palihim na nagmamasid sa kanilang mag-asawa. Isang dekada ang lumipas, namuhay na sila ng tahimik at malayo sa kahirapan. Yung anak nila, lumaki namang maayos na bata, ngunit ang nakapagtataka lang, hindi ito pala kaibigan kagaya ng iba. Subalit kapag hapon, napapansin niya na parang may kalaro itong hindi nakikita. Noong una di niya ito pinansin, hanggang sa madiskubre niya na mulat pala ang 3 nitong paningin. At dahil sa kakayahan nitong makakita ng nilalang, naniniwala siya na palagi nitong kausap ang kakambal nitong demonyo. Pero sa lahat ng yon, kahit alam ni Turo na mali, malaki pa rin ang kanyang pasasalamat kay Atanasio, ang albularyong mahirap hagilapin.